Sa nakaraang chapter ay nalaman nga natin ang cycle ng death and rebirth ng mga devils. Ngayong chapter 54 ay makikilala natin ang iba't ibang assassin na magtatangka sa buhay ni Denji. At ang pamagat ng chapter 54 ay to go to Enoshima. Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to sa isang babae at lalaki na hinahunting ang isang fox. Nagtanong nga dito si Tolka sa kanyang master kung anong point ng panghahunting nila sa fox na to. Sinagot nga lang ng babae ang isang tanong gamit ang isa pang tanong na kung nararamdaman niya bang pumatay siya ng isang buhay. Pero para sa kanya ay nararamdaman niya lang ang vibration ng bowstring noong pinana niya ito. At inulit nga lang ng master niya ang tanong niya kanina. Kaya sinabi naman ni Tolka na ginagawa niya na ito dati pa sa kanilang tirahan, kaya wala na lang daw ito para sa kanya. Makikita nga nating niluto nila ang fox na nahuli nila sa bundok kanina at inulit na naman ng master niya ang tanong kanina. Pero bago pa matapos ang tanong niya ay sinabi ni Tolka na wala siyang nararamdaman at kung gano'n naman daw ay merong trabahong ibinigay sa kanila, pero hindi ito isang devil hunting na trabaho dahil ang trabaho na ito ay patayin ng isang 16 years old na lalaki na tinutukoy sa litrato at ang nasa litrato na yon ay walang iba kundi si Denji. Pero kaya naman daw gawin yun ni Tolka, kaya sinabi ng master niya na gagawin daw nila dito sa batang ito kung ano ang ginawa nila sa fox kanina. Dagdag pa dito ng babae, napapatayin nila ito at pagkatapos ay babalatan at tatanggalin ng puso at yun ang magiging trabaho nila habang buhay. At habang kumakain ng dalawa ay sinabi ni Tolka na kaya niya pumatay ng isang tao. Dagdag niya pa dito na ang kapangyarihan na nagmula sa isang kontrata at kapag ang trabaho na ito ay natapos na ay pwede nang huminto ang master niya bilang isang devil hunter dahil meron na lang siyang kalahating taon para mabuhay pa. Kaya gusto niyang mabuhay ito ng mapayapa sa natitira niya pang buhay. Sa sumunod na pahina ay makikita natin ang syudad ng China at meron nga ditong dalawang babaeng naghahalikan. At ang babae na yon ay si Quan Chi na isang hybrid devil, ang asset na assassin sa China, at ang mga babae sa paligid niya ay ang mga fins na devil na babae niya. Nang biglang may dumating na lalaki at nagbigay ng order kay Quan Chi na pumunta nga daw ito sa Japan at huliin ang nasa litrato na si Denji. Nagtanong naman si Quan Chi kung ano daw ang magiging reward niya para dito. Ang trabaho nga daw na ito ay ang magiging pinakadelikado sa lahat. Kaya sinabi ng general na tutupad din daw nito ang kahit anong hihilingin nito hanggat naaabot ito ng kakayahan niya. Kaya tinanong ni Quan Chi sa mga babae niya na anong araw bang gusto nila at sumagot naman ang isa na gusto nito ng isang donut at ang isa naman ay gusto ng dugo at ang isa naman ay gusto ng Halloween dahil yun lang ang kaya niya sabihin at ang isa pa ay wala namang kakayahang magsalita. Kaya sinabi na lang ni Quan Chi na bigyan ng mga babae niya ng human rights at basic education at sumang-ayon naman dito ang lalaki pero gagawin lang daw nila yon kung magtatagumpay ito. Sa ngayon, masasabi nga nating napakaraming assassin ang pupunta sa Japan para lamang mapatay si Denji at makuha na ng tuluyan si Pochita. Balik na nga sa kwento at nalaman nga ni Makima na si Quan Chi isa sa mga assassin na pupunta sa Japan at nag-uusap nga sila dito ni Kishibe kung papaano nila pipigilan si Quan Chi at ang mga babae neto na isang fins mula kay Denji. Ipinaliwanag naman ni Kishibe na kung ang buong humanity araw ay magkakaroon ng isang suntukan gamit lang ang kamao ay si Quan Chi ang mangunguna dito. Kaya ibig sabihin lang nun na ganun kalakas ang assassin na si Quan Chi kaya mahihirapan daw sila dito. Pero sinabi naman ni Makima na siguradong hindi lang si Quan Chi ang malakas na individual na pupunta dito sa Japan dahil meron nga daw na isang individual na kailangan nilang mas bigyan pa ng pansin at yun nga ay ang tinatawag na Santa Claus sa Germany. Pero sa tingin daw ba ni Makima na pupunta ito sa Japan pero hindi nga sigurado doon si Makima dahil meron nga kumakalat na namatay na ito sa pagkatanda pero kung buhay pa nga ito at pupunta ito sa Japan para gamitin ang kanyang kontrata sa isang devil ay magiging katapusan na nilang lahat. Kaya ipagpapanalangin na lang daw nila na pumanaw na ito. At sa sumunod na pahina ay mapapansin natin ang isang napakagandang lugar at dito nga ay merong dalawang tao na mukhang isa din sa mga mag-a-assassinate kay Denji. At makikita nga natin dito na tinabihan ng lalaki ang taong nagbabasa ng dyaryo at sinabi niya nga dito na masyado nang napaaga ang Pasko at nagtanong naman
ito kung sino daw ang tatanggap ng regalo. Yun nga daw yung Chainsaw Devil na si Denji na ngayon ay tumutuloy sa Japan. Pero ano naman daw ang magiging reward niya para dito? At yun nga daw yung kung anong gustuin nito. At makikita nga natin ang isang matanda na mukhang ito ang tinutukoy ni Makima sa pinag-uusapan nila ni Kishibe. At sinabi naman ng matandang ito na gusto niyang mag-adapt ng 4 na bata na mayroong magandang itsura. Pero tinanong nga siya dito kung ano ang magiging purpose nun. At ang 3 nga daw dito ay gagamitin niya para sa kontrata at ang isa ay para sa kanyang kaligayahan. At sa sumunod na panel ay makikita nga natin si Denji na nakahiga sa sahig habang nakatulala sa TV. At iniisip kung bakit halos lahat na lang ay gusto ang puso niya na si Pochita. Kaya tinanong niya sa kanyang sarili kung sino nga ba talaga si Pochita at kung bakit hindi natuloy ang trip nila ni Makima sa Enoshima. Dito nga ay tinitigan siya ni Hayakawa at pagkatapos nun ay sabay niya itong inupuan. At nagreklamo naman si Denji dahil hindi nga daw siya isang upuan. At ipinaliwanag naman ni Hayakawa na hindi naman daw magkakaroon si Denji ng assassin habang buhay. Kaya kapag nasikaso nila lahat ng assassin na magtatangka sa kanyang buhay, ay magkakaroon na sila ng time para sa kanilang trip sa Enoshima. Kaya sa isip-isip ni Denji na kung gano'n naman daw ay napakadali naman daw pala dahil ang kailangan niya lang gawin ay patayin silang lahat at pagkatapos nun ay Enoshima na kasama si Makima. At sobrang simple-minded lang talaga ni Denji kaya ang bilis niyang mamotivated sa mga pangyayari. At dito na nga nagtatapos ang chapter 54.